Tapos nung sinaksak natin siya, ganito yung lumabas, parang maputi-puti, no? So, ini-intake niyang carbon dioxide, nilalabas niya as oxygen, kaya maganda sa health natin. So, naka-flat, tapos parang nakaganyan siya yung kamay, oh. Parang nakasahod, ano. Oh, so, parang sa sahod na ito, parang swerte, no? Kasi nakasahod. O, paano nga ba pag-aalaga ng bonsel? Hello everyone! This is Sir Mr. Mini Dino Park and Eco Garden. Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, balik garden na naman po tayo, no? Matapos ang mahabang araw ng ating paglibot, paggawa ng mga garden projects sa labas. Ngayong araw na po na to, asikasuhin naman natin yung ating garden, ano. At ang gagawin po natin dito sa aking mga snake plants, ano, yung mga mahihilig dyan sa snake plants, panoorin nyo po itong video natin dahil yung variety po ng aking snake plants na bonsel, yung po nga mga cylindrical, ano, ang dami ko na pong nakuha, no, na mga bagong suloy. Tapos yung iba nagdalawa na sa paso, ano, at hinarvest ko na kanina. Mamaya po magre-repat tayo, tapos ikutin pa natin yung ating garden, no. Titingnan ko pa at hahanapin yung mga bonsel ko kasi minsan kung saan nakalagay yung aking mga bonsel dito, no. At ganyan po pag marami na tayong halaman, minsan kung saan natin na i-display, ano. Pero tingnan natin, ano, kasi baka marami pa akong ma-harvest, no. At mamaya magre-repat tayo at pag-usapan natin yung pag-aalaga dito sa mga uri ng snake plants na ito. At sa gayon, kung halimbawa nag-uumpisa pa lang kayo at yung mga talagang gusto ng ibang klaseng variety ng snake plants, subukan nyo po ito, no. Yan lang naman yung gagawin natin sa video natin, kaya samahan nyo ako, no. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na to puntahan natin yung ating mga alagang snake plants. Titingnan ko kung yung mga bonsel ko dyan, meron pa tayong ma-harvest, ano. Kasi yung iba po dito, mga variegated, yung iba naman sobrang lalaki na, nagkumpul-kumpul na. Pero meron ako ilang nakuha, mamaya itatanim na natin yan. Pero samahan nyo muna ako, isa-isahin natin, ano. And nandito na nga po tayo sa ating mga collection ng snake plants. Ayan. O eto, meron pa pala ako ditong tatluhan. Oh, ang dami. Kita nyo, oh. Oh. Ang bilis po talagang lumaki ng mga bonsel, ano. Kapag may bonsel kayo, talaga namang ayan, nagkakagulo na dito yan, oh. Meron na naman bagong anak. Yan, pwede na itong kuhanin, ano. At pwede po itong tanggalin sa pamamagitan ng pagdidivide ng roots, ano. Ito, meron pa rin mga anak dito. Kaya lang ito kasing bonsel ko na to, gusto ko ito parang tatlong layer, ano, maliit, medium, tapos large. Kaya ayokong tanggalin yung forma. Kaya lang, nagkaroon na po ng mga suloy dyan sa ilalim, tanggalin ko na yan. Ayan pa yung mga bonsel ko. Ito, malaki na rin to, no. Yung isa na to. Tapos hinahanap ko pa yung iba kong bonsel dito. Before kasi kalat lang dyan, ano. Tingnan natin doon sa ibang part, ano, meron ako mga variegated na bonsel, pakita ko rin sa inyo. So eto, yung aking isang malaking bonsel na hinahanap. Isa sa mga mother plants ko yan, tagal ko ng alaga nito, no, laki. Para siyang mga daliri, ano. At ito po ay uri ng snake plants, ano, napakaganda ng benepisyo kasi isa rin po ito sa mga naglilinis ng hangin. At syempre, malakas magbuga ng oxygen, ano. Kaya naman, paborito na alagaan sa bahay dahil maganda yung benepisyo niya, no. Even sa gabi po, ang lakas-lakas niyang magbuga ng oxygen. Tapos yung mga ini-intake niyang carbon dioxide, nilalabas niya as oxygen, kaya maganda sa health natin, ano. Tapos nag-a-absorb din siya ng mga lason sa hangin tulad ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene. Yan pong mga yan ay mga lason sa hangin na napaka-harmful, ano, kapag na-take natin, ano. Kaya sila nililinis nila. So ako, meron din ako mga variegated na bonsel katulad nito. This one, ano. At naparami ko na rin yan. Meron na akong ilang mga propagations. Ito nga, anak niyan. Ito, kita nyo isang bonsel ko na ito. Before, akala ko nung nag-anak siya, parang hindi siya variegated. Kasi parang plain lang siya. Tapos ito napapakita ko na rin sa previous vlogs natin. Pero ngayon, mas
nakita ko pa yung kulay, ano. Ito kasi merong dilaw lang yung mother plants niya, no. Dilaw lang yung kulay, pero ito nung unang labas niya silver lang, tapos nung nagkaroon siya ng mga dahon-dahon na extra, mas nagkaroon siya ng kakaibang variegations. Katulad nito, parang nagse-7 colors yung tawag nila dun eh. Yung nagsi-silver, nag-white, nag-yellow. So, ang ganda, no? Nung kanyang variegations. At natuwa naman ako dito sa isa na to kasi ang korte niya, flat siya dito. Tapos, sa mga gilid niya, merong mga, yan, talagang mga cylindrical, ano. So, naka-flat, tapos parang nakaganyan siya yung kamay, oh. Parang nakasahod, ano. Oh, so, parang sa sahod na ito, parang swerte, no? Kasi nakasahod. So, kaya gusto ko yung korte nitong aking variegated. Tapos, bukod dyan, kakaiba yung variegations niya, oh. Kita nyo, no? Isa sa mga snake plants ko na gawa ito. Kumbaga, ako na mismo yung nakapag-develop nitong snake plants na to. Yung ganitong korte na kaganyan. Tapos, meron siyang mga variegations, ano. So, tingnan natin. Ito naman, yung mga green lang. Ito po, galing din dun sa variegated ko, no? Kasi nandito siya. Ang nangyari po is tumubo yung bagong suloy, pero hindi siya variegated, ano. Kaya minsan napakahiwaga ng mga bonsel din, ano. Minsan aakalain mo, bakit ganito? Bakit ganyan? Yung aking mother plant nito ay variegated, pero ang tumubo ay hindi, no. Katulad nung sinasabi ko sa inyo kanina, yung aking umpisa nung aking bonsel, nung halimbawa tumubo siya, ganito lang din po. Pero ewan ko kung magba-variegate pa yan, ano. Ayan, tingnan nyo, hindi ko sila nilalayo dito sa aking mga mother plant, kasi nga para matrace ko na dito sila galing, no. Although wala silang mga variegations, baka eventually magkaroon. So, dahil nga yung nanay-nanay niya is variegated, ano. Pero, kapag halimbawa matagal na, tapos hindi pa rin na lumalabas yung variegations, wala, eh, yan, talagang tanggap ko na, na kulay green lang talaga siya, no. Yung na-develop na bonsel. Puntahan natin, meron pa akong alam na mga bonsel, hindi ko lang matandaan kung saan part ng garden natin, pero hanapin natin. So, dito, sa aking propagations area, eto. Yan, oh. Ay, sumabit. Oh, ayan. Meron pa ako ditong isa na variegated na bonsel, ano. Ito, propagations din to, no. Pero tingnan nyo po yung kanyang pinaka variegations. Puting-puti naman, no. At kitang-kita yung pagka-white niya. Hindi siya ma-yellow, pero yung pinaka cylindrical niya po sobrang maputi, ano. Kaya natutuwa rin ako dito sa isa na to kasi iba na naman siya. Yun na develop na variegations. Kasi kapag halimbawang nagpa-propagate tayo o nagpapadami ng mga Sansevieria or mga snake plants, ang nakakatuwa lang sa kanila is yung de-develop na bagong variegations, ano. Para kang nag-iimbento ng bagong plants. So, kapag halimbawang naka-imbento ka, naka-jackpot ka, katulad nito, napaka ganda ng variegations. Puting-puti yung pinaka isang bonsel na ganyan, oh. Talagang makita mo, tas yung kalahati niya kulay silver green, no. So ito parang mahahalin tulad mo to dun sa doble cara na mga halaman. Yung kabilang side is green, yung kabilang side is variegated, full variegations yan, no. So ang ganda nitong isa na ito. So dito ko pala matatagpuan yung iba pong snake plants, ano. Oh, ang dami nating bonsel, ano. Kita nyo naman, oh, diba? Oh, ang dami diyan na ang dami ng mga anak at pwede na nating yan i-propagate, no. Minsan iba-ibang klase na bubuo eh. Kaya nakakatuwa, ano. So tingnan natin tong isa na to. This is variegated naman. And ayan, ang ganda ng variegations niya, oh. Kita nyo. And etong isa na to, yan. Tingnan nyo, ha. Ito po yung kanyang pinaka nakuha ko na parang leaves, no, ng ating bonsel. Ang tumubo sa kanya ganyan. Una muna yung korte, ganito yung dahon, tapos sa ibabaw yung bonsel, ano. Pero minsan nakakasurpresa
yung mga tinutusok mo, minsan variegated, tapos yung lumalabas, hindi niya katulad, iba namang form, no? Medyo ganyan, no? May pagkadahon. So, tingin-tingin pa tayo dito ng ating mga alaga. At tingnan natin kung meron pa tayo ditong bonsel, ano. Pero I'm sure marami pa akong mga bonsel na nakakalat dito sa ating garden. Puntahan muna natin yung na-harvest ko kanina kasi magre-repat tayo, tapos pag-usapan natin yung pag-aalaga sa kanila. So eto na nga po, ano, ayun yung mga talagang propagation natin, ano. Ito nga, may isa pang anak, ano. Tapos kapag halimbawa propagate kayo, kung halimbawa hindi nyo muna itatanim, pwede direkta na kagad, ano? Pero pwede naman hugasan nyo muna, katulad dito. Hugasan muna natin bago natin itanim, ano? Kasi matagal ako bago makapagtanim, eh. Dahil, ayan. Ito, halimbawa nagtanggal lang kayo ng ganito, pwede nyo yung ilubog, ano? No? Mamaya papakita ko sa inyo yung nilubog ko ng mga ganito. Iba minsan nagiging forma. Tingnan mo yung pinakailalim niya. Ayan pa, oh. So, ito pwede natin tanggalin to. Papropagate natin yan. Tapos, ito itatanim na natin dito sa ating mga pot. Tapos, yan, meron tayo ditong potting mix. Ang gagamitin nating potting mix ay fast draining. Ito MDP soil mix yung gagamitin namin, ano. Ito yung ginawa naming mga soil mix para po sa cactus and succulents. Available po dito sa ating garden. Pag interesado kayo, lalagay ko po dyan yung link ng page, ano. Pwede kayo mag-order nyan. So, ito yung ating mga itatanim. Pero puntahan muna natin yung sinasabi ko sa inyo na propagations, ano, yung mga sinasaksak-saksak natin, tapos tingnan natin kung ano yung mga madidevelop. So eto na nga po yung naputol nating bonsel, ano, pakita ko sa inyo. Ayan, sinaksak lang natin yung bonsel dito. Tapos ganito yung na-develop sa kanyang bagong plant. So hindi siya cylindrical, kundi tingnan nyo, oh, ang puti, ano. Pero this one is variegated kasi ayan, oh, may guhit siya. Kaya lang hindi na matitrace yung variegations, konting-konti lang. Tapos nung sinaksak natin siya, ganito yung lumabas, parang maputi-puti, no? So ibang klase na naman, ibang forma at ibang kulay. So nakakatuwa, ano. At pakakaiba yung ating mga nadidevelop na halaman. So magtanim na tayo ng ating mga bonsel na iriripat, no? So ngayon, tatanim na natin yung ating mga bonsel, ano. Actually, eto na po yung ating mga lupa. And ayusin muna natin, ano. So ayan, ganito lang naman yan. Ibabaon lang natin. Eto, oh, sayang, oh, maliit pa yung isa, no. Hindi ko pa masyadong talagang ma-divide yung kanyang roots, ano, kasi medyo maliit pa. Kung gawin natin, tanim na lang muna natin. Pag lumaki-laki na, tsaka na lang tayo mag-divide ng roots. So babaon lang naman natin yan, ating mga bonsel dito. O paano nga ba pag-aalaga ng bonsel? Actually, na-take up na natin to sa mga previous video natin, pero padaanan natin ng mabilis, ano. Ito pong mga bonsel, hindi nila kailangan ng sobra-sobrang init, no. Pero sila, meron naman ako nakikita na mga inilalagay ito sa mga direct sunlight, ano. Kaya lang dapat stable na. At itong mga bonsel, ang gusto nila yung talagang bright na area lamang, ano. So kaya minsan pwede itong ilagay sa mga parte ng bahay na maliliwanag, ano. At kung halimbawa naman sa loob ng bahay nyo ilalagay, ito po mga bonsel, bigyan nyo ng enough na sunlight, ano. Pwede nyo ilagay malapit sa bintana o kaya malapit sa mga ilaw, no. Kasi pwede po sa kanya yung mga fluorescent. Kung wala kayo ng mga grow light na tinatawag, kahit po bumili kayo ng mga fluorescent lamp, pwede yan, ano. Tapos po, pagdating naman sa tubig, dahil nga ang ginamit natin dito is fast draining, antayin nyo lang pong matuyo yung lupa. Probably ito kapag diniligan mo, mamoist-moist pa yung lupa natin. Pero kapag halimbawa po medyo tumagal ng mga 2-3 araw, natutuyo to kagad. At yan po, pwede na kayo magsimula ng pagdidilig, ano. Pero ang mga snake plants po, dapat natin malaman na nag-iimbak yan ng tubig sa kanilang mga katawan. Kaya kung hindi kayo makapagdilig ng talagang lagi-lagi, pwede po yan na talagang hindi nyo diligan. Minsan 1 buwan, kahit 1 buwan yan, pwede tatagal yan. Kaya lang makikita nyo minsan mga nangungulubot yung kanyang mga balat. Pero mabilis naman na
panaunanan yan. Kalimbawang nakita nyo na talagang nagkulubot, kapag regular yung inyong pagtutubig at laging nabibigyan siya ng enough na water para sa kanya, unti-unti naman bumabalik sa dati, no? So, huwag kayong mag-alala. Ang mahirap lang nito kapag nag-overwater kayo. Yung overwater po kasi minsan, kapag halimbawa ang lupa nyong ginamit, talagang nag-stuck yung tubig, maaari po kayong mabulukan ng ugat o kaya nung stem, no? At kapag halimbawa pong laging basa yung lupa nyo, ang mayayari po niyan, maaaring maging cause po yan ng pagbuo ng mga fungus sa halaman, ano? So, ang mangyayari, magtutubig, maninilaw, tapos ang mangyayari, matutunaw yung inyong mga snake plants, ano? Kapag hindi nyo kagad napansin yan, maaaring mabulok yung dahon, tapos unti-unting kumalat. Yan yung mga fungus, ano? So, eto, mga bonsel, ilagay nyo po dun sa lugar na madalas nyo makikita, no? Ako kasi, ang nangyayari sa akin, ayan, halimbawa ginamit ko sa vlog or kaya pinandisplay ko, minsan makakalimutan ko kung saan nakalagay pero kasi ito mga to pwedeng ilagay mo sa kwarto, pwede mong ilagay sa sala, pwedeng sa welcome area, kung saan ano. At sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong mga maraming varieties nito, pwedeng pagsalit-salitin nyo sa loob ng bahay, labas nyo, tapos pasok nyo, ganun. Ganun lang naman ang pag-aalaga dito sa bonsai. Madali itong padamihin. Through division of roots, makakapagpadami kayo. Pwede rin po ng, yung sinabi natin kanina, yung mga dahon-dahon niya, lulubog nyo lang pong ganyan. Yan, uugatan na po yan, ano. At makikita nyo po, nadadami na yung mga bonsai nyo. Maganda tong bonsai na alagaan kasi kakaiba, no. Parang kamukha siya ng mga daliri nyo sa kamay, ano. At kakaiba yung itsura niya, parang mga pamaypay naman minsan nabubuo. So, ang gandang ipang display. So, yan lang naman po yung ating mga naitanim ngayon. Pag ganitong bagong tanim, after 3 days kayo magdilig, tapos lagay nyo muna siya sa shaded na area. Tapos, kapag okay na, mga 1 week, pwede nyo na po yung ilabas, pwede nyo nang diligan ng talagang dilig, ano, na yung nalalaglag yung tubig dun sa ilalim, ano, para umabot dun sa kanyang mga roots. So, yan lang naman po yung ating care tips dito sa ating mga bonsai. So, ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating video for today. At meron na ba kayong mga bonsai? Nag-anak na ba yung mga bonsai nyo? At naparami nyo na ba, no? Kung mga wala pa, try nyo itong halaman na ito. Maganda, napakadaling alagaan, ano? Sa mga beginners at sa mga busy tao, pwedeng-pwede po yan, ano? Ayan, thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood ngayong araw na ito. Salamat po dun sa mga nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!